Pagkaraan ng ilang araw ay dumating na ang mensahe na hinihintay ni Fang Ping. Ngayon ay natanggap na niya sa kanyang savings account ang 1 million yuan na ipinadala ni Wang Jinyang. Agad na nadagdagan ang wealth value ng ating bida noong matanggap na niya ito. Pero bukod doon ay nagkaroon pa rin ng kakaibang pagbabago sa kanyang system. Noong magkalaman na ito ng malaking halaga ng wealth value ay doon na ito nag-system upgrade. Naisip ni Fang Ping na ngayon nga raw ay nagbago na ang halaga ng mga numero na nasa kanyang system. Kung noon ay lumalabas na nadaragdagan ng 0.1 ang value ng kanyang stat sa tuwing gumagamit siya ng 10,000 wealth value, ngayon ay mas naging tama at naging madetalye na ito. Napaisip ang ating bida kung maaari ba raw siyang gumamit ng 1,000 wealth value para dagdagan ng 1 kal ang kanyang vitality score. Hanggang sa umangat na nga sa 122 kal ang kanyang vitality value. Gumana man ito pero nakaramdam pa rin ng pagkainis ang ating bida. Naisip niya na talagang mukhang perang araw ang kanyang system. Nakatanggap si Fang Ping ng mensahe mula kay Wang Jinyang. Tinatanong siya nito kung dumating na ba raw ang ipinadala niyang pera. Binanggit din nito na may ipinadala pa raw siya sa ating bida na mapapakinabangan nito hanggang sa hinaharap. Sumagot si Fang Ping at pinasalamatan si Wang Jinyang. Nag-send muli ng mensahe si Wang Jinyang na sa buong buhay daw niya ay kakaunti pa lang ang nakakakuha ng kanyang respeto, at isa na nga rin daw si Fang Ping sa mga ito. Naisip ng ating bida na parang bigla raw siyang nahiya nang dahil sa pagkilala sa kanya ni Wang Jinyang. Bigla na lang tumalon ang makulit na si Fang Yuna sa likuran ng kanyang kuya at sinabi na nagugutom na raw siya ngayon. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang kapatid nang kumain na lang daw muna ito ng mag-isa. Sumagot si Fang Yuna nang bakit niya naman daw gagastusin ang sarili niyang pera kung maaari niya namang gastusin ang pera ng kanyang kuya. Hanggang sa binawi niya rin agad ito, at sinabi na ang ibig niya raw sabihin ay bakit niya naman daw hahayaan na mag-isang kumain ang ating bida. Hinila ni Fang Ping ang magkabilang pisngi ng kanyang kapatid dahil sa pagkakadulas nito ng pagsasalita. Humingi ng tawad si Fang Yuna at may bagay na iniabot sa ating bida. Sinabi niya na ipinadala nga raw ito doon ni Wang Jinyang. Napaisip si Fang Yuna kung bakit parang pamilyar nga raw sa kanya ang pangalan ng nagpadala sa kanyang kuya. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-iisip hanggang sa bigla siyang naghinala. Tinanong niya ang kanyang kuya kung ang Wang Jinyang ba raw na nagpadala dito ay ang sikat na si Wang Jinyang ng Nanjing Martial Arts University. Natuwa si Fang Yuna noong sumagot ng oo ang kanyang kuya. Agad niyang tinanong ang kanyang kuya kung maaari ba raw siya nitong tulungan para makapagpapirma kay Wang Jinyang. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang kapatid kung bakit daw gusto nito ng pirma ni Jinyang, tinanong niya rin kung miyembro rin daw ba ito ng iyang fans club. Sumagot si Fang Yuna nang hindi nga raw maiintindihan ng mga mangmang na gaya ng kanyang kuya kung gaano kasikat si Wang Jinyang. Sinabi naman ni Fang Ping na ayaw nga raw niya na tawagin siyang mangmang ng isa ring mangmang. Pinaliwanag ni Fang Yuna na sa kanilang araw Sun City, ang 3 sa 5 babae ay humahanga kay Wang Jinyang at ang 2 naman daw sa mga ito ay masugid na nitong tagahanga. Binanggit din ni Fang Yuna na ang mga mag-aaral nga raw ng kanyang school ay nasa 5,000, at halos 3,000 nga raw dito ay kababaihan. Kapag ibinente niya nga raw sa mga fans ni Wang Jinyang ng 10 yuan ang mga pirma nito ay makakaipon daw siya ng malaking pera. Nagulat ang ating bida matapos nitong malaman ang rason kung bakit gusto ng kanyang kapatid si Wang Jinyang. Sinabi ni Fang Yuna na sa mga mapagbebentahan daw nilang magkapatid ay sa kanya ang 70% at sa kanyang kuya naman daw ang natitirang 30%. Simula nga raw ngayon ay sabay na silang kikita ng malaking halaga ng pera. Nagtaka si Fang Yuna noong mapagtanto nito na wala na pala sa loob ng kwarto ang kanyang kuya. Kung hindi nga raw sang-ayon ng kanyang kuya ay ibababa na lang niya sa 60% ang kanyang kukuhanin. Habang naglalakad sa labas ay napapaisip si Fang Ping kung ano raw kaya ang ipinadala sa kanya ni Wang Jinyang. Hindi na nga raw siya nito sinagot noong nagtanong siya kung ano ito. Nagulat ang ating bida noong makita na nito ang laman ng package na ipinadala sa kanya ni Wang Jinyang. Hindi niya inasahan na bibigyan siya nito ng 3 libro ng martial arts training method. Naisip ni Fang Ping na base nga raw sa impormasyon na nakalap niya sa internet, ang bawat tao ay kinakailangan na matupad ang 2 kondisyon para magtagumpay ito sa pag-breakthrough. Ang unang araw ay kailangan na mayroon nitong mataas na vitality.
Dapat nga raw ay mayroon itong hindi bababa sa 150 cal para maging isa na itong martial artist. Ang pangalawa naman daw ay kailangan na mayroon itong matibay na mga buto. Ang forging at strengthening nga raw ng mga buto ay kinakailangan ng mga professional training methods, hindi nga raw maaaring iasa na lang ito sa bisa ng bawat pills. Naisip ni Fang Ping na nag-alala nga raw siya na baka hindi na siya makahanap ng magagamit na training methods, hindi niya nga raw inasahan na papadalhan siya ni Wang Jinyang ng mga ganoong kahalagang bagay. Pero mukhang hindi nga raw siya makakapagsanay ng maayos kapag doon lang siya nagsanay sa maliit na lote na nasa harap ng kanilang bahay. Eksakto namang may lumapit na lalaki sa ating bida na nag-aalok ng mga ibinebenta nitong apartment. Ipinaliwanag nito na bukod daw sa nasa magandang lokasyon ang kanilang mga apartment ay ito rin daw ang may pinakamagandang disenyo sa lahat ng mga makikita sa merkado. Ang duplex apartment nga raw na ito ay may lawak na 230 square meter at nasa 860,000 yuan ang presyo nito. Sinabi ni Fang Ping na maganda nga raw ang bahay na ito, kaso nga lang daw ay napakataas ng halaga nito. Naisip ng nagbebentang lalaki na mukhang isa pa nga lang daw estudyante ang ating bida at mukhang hindi rin daw ito nagmula sa isang mayamang pamilya. Sinabihan na lang niya si Fang Ping na kung namamahalan na raw ito doon ay maaari naman itong tumingin sa mga ordinaryo nilang apartment. Nagulat ang lalaki noong sabihin ng ating bida nang hindi na raw nila kailangang pumili pa ng iba. Mas lalo pa itong nagulat noong magtanong si Fang Ping kung makakatanggap ba raw siya ng discount kapag binayaran na niya ito ng buo. Sa tuwa ng lalaki ay binanggit na nito ang lahat ng mga maaari nitong magamit na papuri sa ating bida. Sinabi rin nito na kapag pumirma na nga raw sa kontrata si Fang Ping, bukod sa makukuha nitong 5% discount ay mawawala na rin ang contract taxes at maintenance fees na kailangan dapat nitong bayaran. At kapag nagbayad na nga raw ito ngayon ng buo ay hihilingin niya rin sa kanyang superior na bigyan pa ito ng mas malaking discount. Binola rin ng lalaki ang ating bida na unang kita pa nga lang daw niya dito ay alam na niya na isa itong kahangahangang binata. Saktong-sakto nga raw ang nabili nitong bahay para sa personalidad na mayroon nito. Nagtanong si Fang Ping sa lalaki kung kailan daw siya maaaring lumipat. Sumagot naman ang lalaki na isang araw mamahaling apartment ang nabili ng ating bida kaya maaari na agad itong lumipat kahit na sa anong oras. Huwag na nga raw itong mag-alala dahil sila na raw ang bahala sa pag-asikaso sa mga kakailanganin nitong papeles. Naisip ni Fang Ping na napakasarap nga raw maging mayaman. Kaso nga lang daw ay hindi pa niya alam kung paano niya ipapaliwanag kung saan siya kumuha ng pera na ipinambili niya ng bahay. Mukhang sa ngayon nga raw ay kailangan niya muna itong ilihim sa kanyang pamilya. Lalagyan na lang daw niya muna ito ng mga furniture at ng mga gym equipments na magagamit niya sa kanyang pagsasanay. Napahinto sa paglalakad si Fang Ping noong marinig niya na may nagaganap raw na matinding labanan sa pagitan ni Grandmaster Ma at Tai Mu. Sinabi ng lalaking reporter na nasa 5 kilometro na nga raw ang layo nila sa dalawang kilalang martial artist pero nararamdaman pa rin daw nila sa hangin ang tindi ng labanan ng mga ito. Pinakita sa camera ang sunod-sunod na pagsabog na dulot ng mga pag-atake ng dalawang Grandmaster. Ang dating masukal na kagubatan ay tuluyan ang naging patag ng dahil sa lakas ng labanan ng mga ito. Maging ang isang matarik na bundok ay nawasak din noong mahagip ito ng thunder striking palm ni Tai Mu. Pinakawalan rin ni Grandmaster Mu ang ultimate move nito na 10,000 horses galloping ahead para kontrahin ang pag-atake ng kanyang kalaban. Nagulat ang lalaking reporter noong sabihan siya ng kanyang cameraman na mag-ingat daw ito sa papalapit na malaking bato. Hanggang sa tumama na nga sa direksyon nila ang isang malaking bato na nagmula sa gitna ng labanan. Kasunod noon ay bigla na lang naputol ang linya ng mga nagbabalita. Namangha ang lahat dahil napakalakas nga raw ni Grandmaster Ma at Tai Mu. Sinabi ng isang lalaki na narinig nga raw niya na magkukumpara lang dapat ang mga ito ng kani-kanilang skill, kaya hindi niya raw inasahan na halos parang isa ng deathmatch ang kanyang masasaksihan. Ang pinakanamangha sa lahat ay ang ating bida, halos kasing lakas na nga raw ng mga granada at nuclear bomb ang lakas ng naglalaban na martial artist, marahil nga raw ay hindi pa rin ang mga ito ginagamit ang totoo nilang lakas. Humingi ng pasensya ang lalaking reporter kung nawala raw sila ng saglit, hindi nga raw nila inasahan na maaapektuhan pa rin sila kahit malayo na ang kanilang posisyon. Sinabi rin ng lalaki na kung hindi nga raw siya isang rank 3 martial artist ay baka nawala na siya ngayon ng buhay.
Napaisip si Fang Ping kung magiging ganoon rin daw ba siya kalakas pagdating ng araw. Pagbubutihan niyang araw ang kanyang pagsasanay para maging isa rin siyang Grandmaster. Nagtungo ang ating bida sa isang tindahan para bumili ng mga bagong gamit ng kanyang biniling bahay. Habang pumipili siya ng mga furniture ay may nakasabay siya sa kanyang pagbili. Nagdahilan ng matabang lalaki na magtingin pa raw sila ng mas magandang sofa, noong marinig niya na nagkakahalaga ng 80,000 yuan ang napili ng kanyang kasintahan. Nag-eskandalo ang babae at sinabihan ng kanyang sugar daddy ng sinungaling daw pala ito at hindi raw pala siya nito mahal. Wala nang nagawa pa ang matabang lalaki kundi bilhin na ang ipinabibili ng kanyang syota. Kaso bigla na lang humingi ng pasensya ang salesman na kanilang kausap. Ang sofa nga raw na bibilhin dapat ng mga ito ay binabayaran na ngayon ng isa nilang customer. Pinasikatan ni Fang Ping ang inunahan niyang magsyota, pinakita niya sa mga ito ang kanyang gold card na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Pinaalala ni Fang Yuna sa kanyang ina na gumagabi na raw pero wala pa doon ang kanyang kuya. Pupusta nga raw siya na sikreto lang itong kumakain sa labas ng mga masasarap na pagkain. Dapat nga raw ay turuan nila ito ng leksyon kapag dumating na ito. Hindi naman nagalit si Liu Yin dahil tumawag na nga raw kanina si Fang Ping. Hindi nga raw muna ito makakauwi dahil kailangan na nitong magsanay para sa paparating na martial arts exam. Sinusunod ng ating bida ang mga tamang postura na nabasa niya sa natanggap niyang libro. Ginagawa niya ito para maging mas epektibo ang kanyang pagsasanay. Ang katawan ng tao ay binubuo ng 206 na buto. Bukod doon ay binubuo rin ito ng mga laman, dugo, meridian channels at internal organs. Sa isang martial artist, bawat parte ay kailangan ng mga itong pagtuunan ng pansin. Kung gustong patibayin ng isang tao ang buto nito, kailangan na magsanay ito ng tamang paraan para magawa nitong magtagumpay. Habang nagsasanay ang ating bida ay humihingi ito ng payo sa kanyang senior. Sinabi ni Wang Jinyang na magagawa raw na mapatibay ni Fang Ping ang mga buto nito kapag sinunod nito ang methods of honing and forging at ang stance training. Sa stance training nga raw ay piliin lang ng ating bida kung alin ang malapit sa karaniwan nitong ginagawa. Sa isang araw baguhan at rank 1 martial artist, kapag sinanay nito ang upper limbs ay mas magkakaroon nito ng balanse at mas magiging matatag ito. Kapag naman daw ang lower limbs ang sinanay nito ay parehas nitong magagawa na lumaban at tumakbo. Bukod daw doon ay mas magkakaroon ng tibay at lakas ang ibabang bahagi ng katawan nito. Tinanong ng ating bida kung ano raw ang stance training na naaangkop sa forging ng kanyang lower limbs. Horse stance ang isinagot ni Wang Jinyang dahil ito nga raw ang kalimitang pinipili ng mga martial artist na gustong patibayin ang kanilang pang-ibabang katawan. Pero medyo delikado rin daw ito at posible rin na hindi na makalakad ang isang tao kapag nagkamali ito ng pagsasanay. Sinabi ni Fang Ping na ito na nga lang daw ang susundin niyang training method. Kapag nga raw wala siyang kasiguraduhan na matatalo niya ang kanyang kalaban ay magagamit niya ito para bumilis ang kanyang pagtakbo. Sinabihan ni Wang Jinyang ang ating bida nang may mga bagay raw siya na ipapaalala dito. Sa ngayon nga raw ay sapat na ang vitality ni Fang Ping para makapasa ito sa martial arts physical assessment. Magagawa nga raw nitong mapataas ang limitasyon ng vitality nito kapag nagsimula na itong magsanay ng methods of honing and forging at ng stance training, pero bababa nga raw ng malaki ang aktwal nitong vitality. Kapag hindi nga raw agad ito napataas ng ating bida ay baka magkaproblema pa ito sa paparating na physical assessment. Pinaalala rin ni Wang Jinyang na kapag nagkapinsala raw ang mga pangunahing ugat na konektado sa utak ng ating bida ay maaaring hindi na ito makapasa sa martial arts exam. Naisip ni Fang Ping na kahit nga raw hindi siya makapasok ngayon ay maaari pa naman siyang sumubok sa sunod na taon. Ang importante nga raw ay mapataas niya ngayon ang malaki ang limitasyon ng kanyang vitality. Hindi nga raw siya magkakaproblema sa hinaharap basta iwasan niya lang na mapinsala ang mga pangunahing ugat ng kanyang katawan. Hingal na hingal ang ating bida habang iniisip na matagumpay nga raw ang kanyang unang cultivation. Napansin niya rin na totoo nga ang paalala ni Wang Jinyang na bababa ang kanyang vitality at mental strength habang nagsasagawa siya ng pagsasanay. Inutusan ni Fang Ping ang kanyang system na pataasin daw nito ang kanyang vitality at mental strength. Agad namang sinunod ng system ang ipinag-utos ng ating bida.
Nagulat si Fang Ping habang iniisip na bukod daw sa nanumbalik na agad ang nawala niyang stats ay nadagdagan na rin ang limitasyon nito. Namangha siya sa kanyang system dahil hindi na nga raw pala nito kailangan ng mahabang oras para ibalik ang mga nawala niyang vitality at mental strength. Ang ibang araw ay nagko-cultivate lang ng isang beses sa kada 3 araw at kumakain ng maraming pills para maibalik ng mga ito ang nawala nilang vitality. Samantalang siyang araw ay patuloy na makakapagsanay hanggat makakaya ng kanyang katawan. Sa tulong nga raw ng kanyang system ay maaaring makahabol na siya sa lakas ni Wang Jinyang, o kaya naman ay malampasan pa niya ito. Abala ang lahat ng mga nagparehistrong estudyante sa kani-kanilang pagsasanay. Ginagawa ng mga ito ang iba't ibang paraan para mapalakas ang kanilang mga katawan. Kumukonsumo rin ang mga ito ng mga gamot at tamang pagkain para maging epektibo ang kanilang mga pagsasanay. Sa ngayon ay may 3 araw pa bago sumapit ang Martial Arts Examinations Physical Assessment. Sinabihan ng Vice Chief ng Nanjing Province's Exam Inspection Team ang isa niyang tauhan na bakit nga raw parang wala sila ngayong kandidato para maging martial artist mula sa kanilang lungsod. Saan nga raw ng mga ito ginagamit ang mga hinihingi ng mga itong educational funds? Kung hindi lang daw maganda ang ipinakita ni Wang Jinyang ng Sun City sa Nanjing Martial Arts University noong kabilang taon, ay baka naipasara na ang kanilang Ruyang City's Department of Education. Sinabi ng Vice Chief na kapag daw wala pa sa 100 ang mga pumasang estudyante ng Ruyang City, o kaya naman ay walang lumabas doon na may potensyal na maging isang martial artist, ay mapipilitan na nga raw siya na ibaba ang posisyon ni Chief Jin. Isa-isa nang dumating ang mga estudyante na lalahok sa physical assessment test. Naisip ni Fang Ping na dito na nga raw sa mga puntong ito nakasalalay ang kanyang magiging kapalaran. Napaiyak si Zhang Hao habang sinasabi na ang minimum nga raw noong kabilang taon ay 112 cal lang, narinig nga raw niya na mas mataas pa ito ngayong taon. Sinabi naman ni Zon na nasa 110 nga lang daw ang kanilang vitality kaya wala nga raw silang tsansang makapasok. Pinayuhan ni Wu Jihao ang dalawa nang kumalma raw ang mga ito, kailangan lang daw ng mga itong alalahanin ang paraan na itinuro ng kanilang senior Wang Jinyang para mapataas nila ang kanilang vitality habang nangyayari ang physical assessment. Tinanong ni Yang Jian ang ating bida kung ano na raw ang vitality score nito ngayon. Hindi na ito nasagot ni Fang Ping noong may bigla na lang tumawag sa kanyang pangalan. Tinanong ng ating bida ang lumapit na lalaki kung ano raw ang kailangan nito sa kanya. Nagulat si Wu Jihao noong makilala nito ang lumapit na lalaki. Ito nga raw si Tan Shenping, isang rank 1 martial artist at ang Sun City Vice Chief ng Department of Education. Sinabihan ni Fang Ping si Tan Shenping na maaari na nga raw siya nitong direktahin, mukhang importante nga raw ang sasabihin nito at kinailangan pa siya nitong kausapin ng mag-isa. Napabuntong hininga si Tan Shenping at sinabi na direkta na niya nga raw itong sasabihin sa ating bida. Nakasalalay nga raw ang pangalan ng mga departamento ng bawat lungsod sa bilang ng mga makakapasa sa martial arts exam ngayong taon. Ngayon nga raw ay kasama nila sa iisang venue ang mga taga Shenxi Country at Anping District, at parehas nga raw na minamaliit ng 2 lugar na ito ang kanilang Sun City. Tinanong ni Tan Shenping si Fang Ping kung higit na ba raw sa 120 cal ang vitality score nito. Sumagot ang ating bida na saka pa niya lang daw ito malalaman kapag tiningnan na siya mamaya. Napaisip ang ating bida kung ano nga ba raw talaga ang kailangan nito sa kanya. Sinabi ni Tan Shenping na nabanggit nga raw sa kanya ni Wang Jinyang ang ating bida. Naniniwala nga raw siya na ang mga tao na kinikilala ni Wang Jinyang ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Sinabihan ni Fang Ping si Tan Shenping nang hindi niya nga raw maintindihan kung ano ba talaga ang ibig nitong iparating. Sinabi ni Tan Shenping na sana nga raw bago magsimula ang pagsusuri ay ilabas nito ang taglay nitong vitality para masindak nito ang mga estudyante ng ibang paaralan. Malamang nga raw ay alam naman ng ating bida na malaki ang parte ng emosyon para mapalabas ng isang tao ang taglay nitong vitality. Kapag daw mas mahina ang mga nakapalibot dito ay magkakaroon nito ng malaking kumpiyansa na maaaring magdulot ng mas magandang resulta. Kabaliktaran naman daw kapag mas malakas na ang nakapalibot dito. Bababa nga raw ang kumpiyansa nito at mag-uumpisa na itong makaramdam ng kaba. Mahihirapan na nga raw itong makontrol ang taglay nitong emosyon kaya hindi nito magagamit ng maayos ang taglay nitong abilidad. Umalma si Fang Ping dahil hindi nga raw patas ang balak na ipagawa sa kanya ni Tan Shenping.
Nangatwiran din ng ating bida na kapag nagpalabas nga raw siya ngayon ng vitality ay maaaring maapektuhan din ang kanyang sariling physical assessment. Sinabi ni Tan Shenping na wag daw mag-alala si Fang Ping dahil bibigyan nga raw nila ito ng kompensasyon na vitality pill na nagkakahalaga ng ilang daang libo. Sinabi niya rin na ang isang araw martial artist ay dapat laging nakahandang makipaglaban. Ang pagbibigay nga raw ng awa sa mga kalaban ay hindi kaugalian ng isang martial artist. Natuwa si Fang Ping sa mga kataga na binanggit ni Tan Shenping. Hanggang sa nakipagkamay na siya dito at sinabi na pumapayag na nga raw siya sa ipinapagawa nito. Nagulat si Tan Shenping noong pakiramdaman na nito ang vitality ng ating bida. Noong una ay naisip niya na nasa 120 na ito, hanggang sa naramdaman niya na parang mas higit pa nga raw ito sa 130 kal. Habang naglalakad ay masaya na nagkukwentuhan ang mga kaklase ni Fang Ping. Hanggang sa may bigla na lang bumangga sa balikat ni Zonnan. Nag-alala ang mga kaklase ni Zonnan noong makita ng mga ito ang nangyari sa kanya. Nagyabang naman ang bumanggang lalaki at sinabi na bakit nga raw kung sino-sino na lang ang nagtatangkang maging isang martial artist. Nagalit si Wu Jihao at sinabihan ang mayabang na lalaki nang humingi raw ito ng tawad kay Zonnan. Nag-alala sina Zonnan noong mapansin nila na kinukumprunta na ni Wu Jihao ang lalaking mayabang. Pinagpatuloy ng lalaki ang pagyayabang at sinabi na mukhang bulag nga raw ang grupo ni Wu Jihao. Para nga raw ang mga itong taga-bundok na tanging pag-iingay lang ang alam. Nainis si Wu Jihao at tinanong ang mayabang na lalaki kung sinadya ba raw talaga nito ang pagbangga sa isa sa kanila. Dumating ang ating bida at sinabihan ang lalaki nang para nga lang daw ang mga itong maliliit na bata na hindi pa nakakatikim ng matinding hagupit. Mahihirapan nga raw itong makisalamuha sa lipunan kapag hindi ito maayos magsalita. Inilabas ni Fang Ping ang kanyang mataas na vitality at sinabi na dahil nga raw wala doon ang mga magulang ng mga estudyante ng ibang paaralan, siya na nga lang daw muna ang magbibigay ng leksyon sa mga ito. Ituturo niya nga raw sa mga ito ang tamang pakikipag-usap sa kanilang lipunan. Kabang-kaba ang mayabang na lalaki dahil nahihirapan na nga raw siyang makahinga. Namangha si Tan Shenping sa lakas ng pressure na ipinapalabas ng ating bida, halos may hahalintulad ng araw ito sa isang ganap na martial artist. Napapaisip siya kung paano nga raw nagawa ni Wang Jinyang na mapalakas ang binatang ito. Tinanong ni Chief Jin si Tan Shenping kung kabilang ba raw sa panig nito ang lalaki na pinapanood nila ngayon.